Hello mga kanoli, ayan, update lang tayo dito sa Mrs. Kuya Noli. At ayan, yung sasakyan, bali pinagawa ko kanina kasi nung sa unahan ay tawag dito ay mga lumalagatok. At iniwan ko na doon sa paggawaan at i-message na lang ako nung aking kaibigan kung gawa na siya. At pipidback na lang siya kung magagawa na at kung may piyesa na mabibili. So, ayan. At kasi nasa unahan ng gulong yung outer, yung pagkakatawag outer, yung parang bearing sa gulong, outer daw, outer, kalimutan ko yung exactly na tawag. At nagpasundo ako kay Vince, ayan, at papahinga kami dito sa Kalawakan. Napakaganda ng lugar, oh, ayan, oh. Napakainit pa rin kasi. Sabi ko silong muna tayo rito, sarap dito mag picnic. Ayan, may puno. Yan. Yun, oh. Tapos dyan may pwede kayong mamingwit, water lily. Ayan. Sabi ko nga pag magawa na si Becky, bawa isang araw dito lang pahinga, duyan. At abang may pagkain, yun, may prutas. So okay na. Parang kasi makakalusong naman si Becky. Kahit lowered siya. Ayan, oh. Pwede siyang lumusong hanggang dito. Kasi matigas naman yung lupa. So, ayun ang pinaplano ko. Isang araw, dito lang, pahinga lang. Pero baka hindi ka mag-overnight kasi mahirap na, no? Parang banding lang. Pwede naman magluto rito. Sightseeing lang, tanawin. Ay, yung bundok ko. Ayan, kasi nga, love na love ko na yung nature ngayon. Grabe. Kung dati, hindi ko na-appreciate yung nature. Yung mga puno, kapatagan, yung kalikasan, yung hangin na nalanghap mo. Ayan, napakasarap talaga sa probinsya. At ayan, sabi ko kay Mrs. nakarang gabi, sabi ko namimiss ko na kayo. Sabi niya, ang reply niya, ang reply niya, ikaw mas inais mong lumayo sa amin eh. Hindi ko lang masabi na kasi haba pa. Hindi ko lang masabi na naghahanap buhay. Wala man ako masyado na maiko-content doon sa Bulacan. Hindi kagaya dito sa Bicol. Unang-una, sa mga tanawin pa lang, mag-i-enjoy na agad yung mga viewers. Wala ako masyado mai-content doon ng mga ganito, no? Meron, lalayo ako ng mga El Deponso, DRT, ganun. So walang masyadong tao doon. Malalayo ang bahay. So parang, siyempre taga rito naman ako. Taga rito naman kami. So, baka mamaya, isa na rin itong paghahanda ng aming pagtanda. Hindi natin masabi kung pumatok ang YouTube ko, di ba? May prepare ko na yung pagtanda namin, no? Andun na yung lupa, no? At pala natin makapagpatayo si Kuya Noli ng bahay doon or ano man. Ayun ang naiisip ko ngayon, yung i-prepare ang aming pagtanda, no? Pag edad ng 50-60. Yun na ang nasa isip ko ngayon. Na yun ang aking mindset, no? Na paghandaan ang aming pagtanda. Kasi yung aming mga anak ay lumalaki na yan. Kagaya ngayon, may sarili na silang buhay, no? Or, although sakop pa namin sila, pero hindi na kagaya dati na pag nandiyan ka, mayayakap mo sila, makikis mo. Ngayon kasi mga binatilyo dalaga na, naiilang na rin sila, no? So, ayun. So, sabi ko nga, mayroon na silang kanya-kanya na rin na diskarte sa buhay, na umbaga may sarili na silang mundo. Hindi kagaya noon, nung mga elementary pa sila, na mahahawakan mo pa talaga sila totally. Ngayon, nahahawakan ko pa namin sila, kaya lang hindi na talaga masyado, no? So, ngayon ay parang, ayun, bibigyan mo nila ng allowance, tuition, baon sa pag-aaral, monitor na lang, kasi nakakapagluto na rin naman sila, at pwede na rin naman silang iiwan sa bahay. So, yun na ang aking pinakang target ngayon, na para sa future talaga, sa pagtanda. Yan. At ano pa ba? Yun lang, yung maging kalmado lang, i-appreciate yung mga nakakasalamuhang tao, iba't ibang tao, at i-appreciate yung mga lugar na ganito, no? At sabi ko nga, kahit saan ka naman huminto, or saan ka ako pumunta, pero mas gusto ko talaga yung nature. Pero ito, kagaya nito, nasa nature ako, hindi mo agad-agad ma-appreciate yung eksaktong, or hindi mo ma-determine yung bakit ka na andito. Hindi mo makukuha yung ano ba talaga, yung anong tawag dyan, yung
yung totoong pagre-relax sa ganitong lugar. Hindi mo masyado, minsan nandito ka lang, masasabi mo na okay ka, nakapag-relax ka, pero hindi siya totally na yung espiritu ng yung tamang diyan ka lang, yung masaya ka na naandiyan ka, bihira mo kasing matagpuan yun, no? So ayan, kung nanonood ka, mahal ko sa buhay, no, huwag ka mag-alala, no? Ang hinahanda ko, sabi ko nga kanina, ang hinahanda ko yung pagtanda natin, no, na hindi tayo mahihirapan yun. At bagamat may trabaho ka naman, no, syempre ang gusto ko yung i-prepare yung pagtanda natin, no, sa pamamagitan ko, no, yung kita mo, kung ano man ang gusto mo dyan, bahala ka. Basta yung akin, ang gusto ko ay sa akin lahat na masushoulder, lahat ng pangangailangan natin, no, sa bahay, yan, mga anak natin, pagkain, lahat, mga damit. Yan ang gusto ko, yung ako ang kakayod para sa inyo. Oh! Ako ang kakayod para sa inyo, mahal ko sa buhay. Sabi ko nga, kahit may trabaho ka, ayaw kong asahan yan. Yung gusto ko, yung ako ang asahan mo. Ayan, so, bira kong sabihin, I love you. Ayan, mahal ko sa buhay, saka sa mga anak ko. Ayan. At ano pa ba? Ayan, napaka-relax lang, oh. Ayan po ang update vlog ko dyan, dito sa sa Mrs. Kuya Noli Vlog. Ayan. At uploadan ko na rin to, ayan, para at least paano. May ads naman to, kaya lang nga hindi ko magawa kasi nga sa isa kong channel nag-upload ako ng 3, no? So hindi ako makapag-update dito masyado. Pero may revenue na rin po dito na pumapasok. Yan, kung makaipon ako rito, pwede na rin tong sahurin. Ayan, at alam mo, magkaroon din ng revenue to. Pwede na to pang allowance or ano, di ba? O pwede siya maging savings or ano man. O ano ang magagawa. Ayan. So salamat sa mga nakantabay dito sa sa isang channel kong to, sa inyong lahat. Oh, wala pang 8 minutes, dapat 10 minutes para may ads. 7 minutes pa lang, so pabahay natin. Ayun. Sabi nga nila, or kwento ko lang, wag lang natin kakalimutan, or ako na lang, example ko, ako na lang, wag kakalimutan kung paano nag-umpisa, kung ano ang pinagmulan, no? Sabi nga nila, keep feet on the ground. Panatiliing nakaapak ang paa sa lupa, no? At yun naman ang ginagawa ko, no? At ayun, may mga dumadaan doon, no? Oh, di ba? Ayun. Kaulapan. Ayun nga mga kanuli, no? So ayun, patuloy pa rin naman akong nakikinig sa mga, or nagbabasa ng mga comment, nakikinig ng mga suggestion. Kaya lang siyempre yung iba ay hindi naman natin masyado magawa talaga yun. Pero nagbabasa po ako ng mga comment. Yun. At abangan nyo po ang ang mga kabanata sa pagbablog namin kay Rika, at magiging katapusan ng pagbablog diyan, kung kasi ngayon Kesame. Abangan nyo kung ano pa ang kasunod, or kung may karugtong pa or wala na. At abangan nyo po kung ano ang magiging journey ni Kuya Noli Vlog, kung saan man kami ipapadpad. At meron din sa mga comment na, Kuya Noli, maghanap naman kayo ng panibagong scout or lugar. So nasa isip ko na yun, no? Siyempre kasi di naman agad-agad tayo pwedeng lumayo. Siyempre unang-una dyan yung expenses, di ba? At mga pero normal yun kasi pag nagbablog ka, katumbas dun, kailangan mong gumastos para at least para kumita ka, di ba? Normal na yung expenses na yun. Ayan, malay mo, kaya ayan, si Becky, ayun, pinakondisyon ko na, kasi kung ano man ang maging pumasok sa isip ni Kuya Noli, kung saan mapadpad, anong lugar man, alas hindi magka-problema si Becky, diba? Kaya medyo kinokondisyon ko na ng bahagya. Sarap ng hangin, no? Yung isa, yun, i-edit. O, diba? Shout out sa lahat ng Sword family, lalong-lalo na ka Idol Japper Sniper. Ayan. Ayun po. Ito, daming baka dyan, no? Wala na kasing edit-edit to, kaya diretso to. Diretso upload to. Ayan. So dati, yung kalsada na yan, wala pa yan. Nagkaroon ng tulay dyan, at nagkaroon na ng kalsada dyan, napadali yung biyahe. Yung Mundok, puntang Iriga yan, eh. Grabe ang rito, ang kabuhayan ng tao. Yun nga, yung pangingisda, yung pagtatanim ng palay. Kaso, yun nga, wala naman masyadong puhunan, di ba? At may irrigation naman, hindi ko alam kung gumagana ba talaga yan. At yung auntie ko nakaani na doon sa lupa sa baybay yan. Thank you Lord, nakaani yung tita ko.
Hindi na siya uulit or magdodobli kasi baka mamaya abutin pa ng bagyo or tag-ulan, mas malulugi, di ba? Yan ang kabuhayan dito sa amin. So abangan nyo lang po ang susunod na update dito sa aking YouTube channel na second account. Bye bye, I love you all.